Sabi niya, ang Marcos administration daw, hindi man maputi, pero papunta na raw doon. Baka gumagamit ng glutathione. Sinakyan yung no? Sinakyan yung metaphor. Hindi man ganun kaputi daw, pero papunta na rin daw ang kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pa kaputi, pero patungo na doon. Gumagamit ng glutathione. Nagalit si President Claire. Ang darkness daw po during the Duterte administration. Ayan. Pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan. Bakbakan na to, pare. Mabigat. Nakalimutan ko. Oh my God. Okay. Election related po. Yung darkness narrative daw. Yung itim. Election. Itim. I trust Jaime Marcos. Yan. That's from, so binanatan po ni President Claire. Binatulan. Hindi, ganito yan eh. Bakit na Si Senator Jaime, naglabas po sila ng political ad. Kasama niya si Vice President Sara Duterte. At ang kanilang description yung medyo nagdidilim. Dilim, oo. Itim. The black. Itim. Ang sinasabi nila yung criminality at saka yung hunger. Hunger and everything. Parang wala nang pag-asa. Hindi naman. Parang gusto ko parang gano'n, do something. Yes, do something. Let's do something and therefore vote for Jaime. Yes. Kaya nga nakalagay doon. In a way, gano'n yung message. Kaya nga, I don't think sinisisi niya si Bibi. No. It's about the situation right now. The situation. At siya po, maraming panggagalingan. Yes. The world problem, Global, etc. Itim nga eh. Kaya itim ang... So, si Jaime, mapagtitiwalaan mo. Yun na, parang gano'n na message niya. Inday trust Jaime Marcos. Yun yung gano'n ang Yun ang itim eh. Ang purpose nililigawan nila yung supporters ng mga Duterte. Okay, kahit ano po sabihin nila na wala namang supporter yan and everything. What? Ang paniwala nila, meron. And therefore, yun ang kanilang ad team. Nagalit si President Claire. Press officer. Ang darkness daw po during the Duterte administration. Ayan. Bakbakan na to, pare. Mabigat. Sabi niya, ang Marcos administration daw, hindi man maputi, pero papunta na raw doon. Baka gumagamit ng glutathione. Sinakyan yung Sinakyan yung metaphor eh. Hindi man ganun kaputi daw, pero papunta na rin daw ang kasalukuyang administrasyon. Ikaw pa rin, Joel, pag ikaw ang nag-ano nito, counter itim at puti. Hindi. Yung iba, ang gagawin nila, jujuduhin nila yan. Totoo nga na may mga problema tayong nararanasan. Ngunit, sama-sama natin. Pagtulungan natin parang... unified Parang ganon. Pero ito, counter kagad. Hindi, parang siguro sa kanila tayo nakalagpas na dun sa mga yung mga problema na ganyan. Ganyan. So dapat ito na. Hindi raw po totoo na maraming mahirap sa Pilipinas, sabi ni President Claire. Tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. President Claire, yun po ang sabi ng PSA. Involuntary hunger nga eh. Hindi,
yung poverty po na self-rated poverty, hindi naman yun yung sinusundan natin. Ang sinusundan po natin yung PSA. Yung Understated pa nga yun sa PSA kasi ang kanilang threshold ng poverty for a family of 5, pag kumikita kayo ng 13,000 a month, hindi kayo mahirap. Magkakasya ba yung 13,000 for a family of 5? Kung meron mga education requirements yung mga salya. So, understated pa yun sa PSA. Pero according to the PSA, mataas ang ating poverty rate. Okay? So, yung sinasabi niya na yung ni President Claire na mali yung sinasabi na poverty. Pero yung poverty mula po, problema natin. Yan. So, hindi BBM yan. Hindi yan BBM. Nagiging defensive tayo. Si President Claire, hindi ba pwedeng sabihin na lang, well, we wish them luck in their campaign. Personally, I would prefer a more happy color. Laging maangas ang reaction niya. Kasi sinabi na nga ni ipaglaban ng tama, itama ang mali. Yun ang ibig sabihin. Maganda. Maganda, yun, pare. Si President Claire. Nakalimutan na daw nilang, hindi, si Senator Amy sinabi niya. Nakalimutan na nga namin may kampanya pala. Kaya ito, naisip namin. Pero hindi daw angkop na magsasayaw-sayaw sila, motor-motor yun. Basta sabihin mo na. Pero si President Claire, sakyan mo. Ay, very good pa pala yung Senador. Hindi akadiliman daw panahon ni Duterte. Hindi na nga no need for that. Ayaw na. Tapos kukontrahin pa ng statistics ng mga mahihirap. Hindi nangyari ka na. Yung statistics na sa PSA galing. Nasa tingin ko understated pa eh. Meron nga ho talaga. Tapos sasabihin niya, wala namang mahihirap eh. Makes me think parang knee-jerk yung kanyang yung kanyang reply lang. Hindi. Okay lang knee-jerk, pero kung kaiga-igaya yung reaction mo, mas may dating sa publiko kaysa doon sa maangas. Maangas eh. Yung magaan ba? Magaan. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon, at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. I think parang knee-jerk yung kanyang yung kanyang reply lang. Hindi. Okay lang knee-jerk, pero kung kaiga-igaya yung reaction mo, mas may dating sa publiko kaysa doon sa maangas. Maangas eh. Yung magaan ba? Magaan. Totoo nga po. Yun ang mga balik dapat sa ganyan. May problema po tayo. Yan. Pero ginagawa natin ng paraan. Yan. Problema natin yan. For the longest time na. Magmula pa nung panahon ng Kopong-Kopong. 9:03 ng umaga karambol. Kaya sabi paring Conrad, ito Virgilio, huwag kang magsasalita. Ano sabi ni Virgilio? There will be no votes for Amy Duterte. Wala namang Amy Duterte. 9:03 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23.